Kahit na pagkatapos ng lahat, ang pagbugbog sa isang katawan ng demonyo ay makakabawi pa rin. Sa isang maikling pagkakataon, ang malademonyong bise-kapitan ng mga kapitan ay bumalik pa sa kanyang mukha ang mapang asar ng ngiti nang magsimulang umusad ang mahiwagang gamit sa braso. Ito ay isang madilim, pag-atake ng hindi kapani-pani walang puwersa. Napuno ng madugong pagpatay ang mga mata ni Izel matapos siyang bugbugin ilang saglit pa lang, nagawa niyang gawing close combat scuffle ang laban, nagpatama ng malinis na sipa sa panga ng pinuno na tumama ay nagpanumbalik sa mga demonyo. Halos maniacal confidence, nagpatuloy siya at kinadina pa ang mga sipa mula sa iba't ibang anggulo. Siya ay mabilis at hindi mahuhulaan. Si Chief Garrett ay nanatiling kalmado at nakolekta, kahit na siya ay tinamaan ng libre. Iyon ay dahil naghihintay na lang ng opening para pagsamantalahan ang Org Chief. Sa sandaling naging masyadong kumpiyansa ang demonyo, hinawakan ni Garrett ang nakabukang binti sa sobrang lakas ng pagkakahawak na halos mabali ito. Ang presensya ng espiritong hayop sa pagkakahawak na yun. Ito ay sa sandaling ito. Alam na niya lahat, ginulo niya. Ang bise-kapitan ng kasakiman na hukbo ng demonyo ay kumain ng dumi sa pinakamarahas na paraan na posible. Hindi rin siya nakaalis ng madali sa isang kagat lang. Nag-primang na si Chief Garrett. Ang isa pang gawain sa paghahatid ay maaaring gumawa ng ilang malupit na mga bagay kapag itinulak ay dumating upang itulak. Ito ay isa sa mga sitwasyong yun ay tama. Natututo si Wright ng araling yun sa mahirap na paraan. Kumakain siya ng dumi at ginagamot ang buong katawan niya na parang martilyo. Maririnig ang walang katapusang mga putok sa matigas na lupa mula sa puntong yun. Natigil lamang ito nang ang di umano'y kayumangging dumi ay naging pulang-pula na may dugo ng demonyo. Napilitan si Chief Garrett na magpakilalang muli. Ang pinuno ng nayo ni Booby, kilala siya bilang Halimaw. Hindi pa siya Beastmaster. Sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, lumilitaw na ang Intruder War ay hindi nangyayari. Makikita sa loob ng isa sa mga homestead ang silweta ng isang mas matandang orc na pumutok sa kanyang likod. Sumunod na dumating ang kanyang mga paa. Ang lalaking ito ay gumaganap ng isang chiropractor, ASMR sa kanyang sarili. Sa wakas ay tumayo siya at inayos ang kanyang posture saglit bago siya sumabog sa labas ng bahay, hindi pinansin ng pinto at lahat ng nasa daan. Bumaba at tuluyan ang nawala ng malay sa patuloy na pambubugbog ng brood. Galit na galit si Demon habang nakatitig sa kasalukuyang estado ng kanyang amo. Ibinigay pa ng frustrated na bata ang kanilang lokasyon para lang sigawan ang demonyo. Ngayon ay walang iba kundi ang walang laman na espasyo na naghihiwalay sa kanila sa mga nakakatakot na demonyo. Gustong tumakbo ng walang awa na kamao, ngunit gusto ni Muto na hawakan ng prinsipyo na hindi dapat tumakbo ang mga org mula sa isang away. Ang Pipang Brat ay maaaring magaling manghuli ng mga hayop sa gubat, ngunit ito ay isang demonyong pinag-uusapan. Ang tatlong tahi, nauna at tumakbo papasok ng walang layunin. Ang isa sa kanila ay nakapulot pa ng isang maliit na bato upang gamitin bilang sandata. Nainsulto si Bump na ganoon kakulit. Ang mga daga ay maglalakas loob na sisingilin siya ng walang pagsasaalang-alang sa kanilang kapakanan. Ang mga demonyong kamay ay mukhang mas malaki ito kaysa sa batang orc na malapit ng maflik. Nakangiting creepily habang pinalipad si Muto sa isang maliit na kisap mata na parang tiyahin. Tulad ng para sa iba pang dalawa, ang demonyo ay magkakaroon ng maraming kasiyahan sa pagpaparusa sa kanilang mga desisyon sa pag-aaral. Isang itinulak sa noo ang tuluyang nagpatambas sa iba pang mga bata habang nakamasid si Gull sa takot, ang huling nakatayo ay ang maliit na kalbong Gull. Natigilan siya nang makita ang gayong nakakahiyang pag-atake. Pinakawalan ni Amp ang huling pamitik at pumutok ang hangin sa paligid ng kanyang mga kamay nang ang alikabok mula sa mapuwersang daliri ay makinis na naalis si Amp ay naiwan na may nalilitong tingin. Ang kalbo na bata ay talagang nagawang iwasan ang kanyang casual na flick ng perpekto. Lahat ay mahiyain. Nanginginig si Gull sa kanyang mga bota, ngunit nakatungo pa rin siya, binibigyang pansin ang mga galaw ng mga demonyo. Sinubukan siyang hampasin ni Amp na parang langaw, ngunit makitid niyang naiwasan ng putok na yun, kamakailan para sa kanya, ang pagtalon at paghabi ay mahuhuli ka sa isang mahirap na posisyon. Nabighani si Amp sa pagiging wild Gull habang ang buhay na orc ay nag-insulto sa demonyo dahil sa pagiging pangit. Pagkatapos ay ginamit ni Ghoul ang masikip na espasyo sa pamamagitan ng mga daliri. Upang maghatid ng walang hanggang sipa na nagtanggal ng isa sa mga ngipin ni Amp, kahit na para sa isang tila hindi magagapi na demonyo, ang mabilis na sipa na yun ay sumakit ng kaunti. Hindi ito nakakatulong.
Nanatiling basura ang layuning yon, na pinag-uusapan siya sa pagkakaroon lamang ng 3 piraso ng buhok. Ang malikot na dila ni Goal ay talagang naglagay sa kanya sa isang napaka-precarious na posisyon sa pagkakataong ito. Si Amp ay naglagay ng ilang seryosong puwersa sa kanyang braso at inihagis ang maliit na orc na parang isang tala. Ang breaking fastball ay parang isang mabilis na bala, nagmamadaling tumungo sa unang solidong surface na hahampasin, ngunit isang misteryosong kamay ng orc ang biglang umabot at samalo sa kanyang katawan sa hangin. Ang nakahuli ng layunin ay kilala bilang Matandang Guren. Siya ang nakatatanda sa orc village na si Bubas para sa mga hamak na bata tulad ni Gol. Tatanggapin lamang ng matanda na siya ay tinatawag na Elder Gron. Ang matanda ay mukhang hindi siya mapakali. Habang nagaganap ang isang labanan ng demonyong manghihimasok, gusto lang niyang pagalitan si Punong Garrett dahil muli niyang sinira ang nayon. Bago dumating dito, ang matanda ay nakakaramdam din ng kaba sa malapit na lugar. Nakita niya ang mabangis na kalagayan ng kanang kamay ng pinuno at binugbog na matanda at agad na lumingon sa demonyo at tinawag ang kanyang atensyon. Ang Amp ay hindi talaga binuo para sa pag-iisip, kaya ang malaking tao ay medyo nalilito tungkol sa kung ano ang nangyayari. Tinanong ng matanda kung ginawa ba ng demonyong nasa harapan niya ang lahat ng pinsalang ito, ngunit alam na niya ang sagot. Alam din niya ang mga susunod na hakbang na dapat niyang gawin para maitama ang kawalang galang na ito. Biglang nakaramdam ng sensasyon na hindi niya naramdaman noon. Hindi siya makapaniwala na ang isang orc lang ay maaaring madaig siya sa ganitong antas. Sa pamamagitan lamang ng purong aura, ang brute ay hindi minamaliit ang lumang orc tulad ng ginawa ni Isle kanina. Na-activate na rin niya ang kanyang soul cast. Nananatili pa rin siya sa misyon na makuha ang duwende bilang pangunahing prioridad, at balak niyang gawin yun gamit ang kanyang leg and drill soul cast. Alam ng malaking dummy na nasa napakahirap na lugar siya ngayon na hindi man lang niya maramdaman ang presensya ng vice captain. Kaya sa pamamagitan ng kanyang barbaric na lakas at nakakatakot na drill, siya ay uusad ng buong lakas. Elder, tahimik lang na panoorin ang demonyong sumugod habang pinapagana niya ang bahagyang radio, ang kanyang dragon arm, ang kanyang berdeng balat ay natatakpan ng gininto ang kaliskis habang ang kanyang espiritong hayop ay nagpapakita sa isang solidong anyo, na sama-sama sa kanyang katawan. Ang matanda, itigil ang walang humpay na drill sa kanyang mga track gamit lamang ang isang bloke ng palad, habang nagbibigay ng paggalang sa mga aralin sa demonyo. Saglit, mukhang nagsisimula ng bumagal ang drill. Mula sa panimulang kabangisan nito sa susunod na segundo, hinigpitan ni Gern ang kanyang draconic grip at nagsimulang gumuho ang solid demonic drill hanggang sa tuluyang nawasak ito sa 1,000 maliliit na piraso na parang malutong. Napabuntong hininga at hindi makapaniwala si Glasseni habang ang pinakamalakas niyang galaw ay nawasak sa hangin. Para dyan, may isang payo lang na maibibigay ng nakatatanda sa brood. Ang walang humpay na demonyo ay maaari lamang magsimula sa pamamagitan ng pagsasabi ng magandang gabi ay hindi magiging maayos. Ang maluwalhating ikatlong upuan ng Great Demon Army ay lumubog. Ang Dragon Shop ni Elder Gern direkta sa bungo. Ang epekto mula sa chop na yun lamang ay nag-iwan ng isang napakalaking nakanganga na bunganga na may hindi maarak na lalim, na epektibong nag-iiba-iba ng demonyo. Ang mga epekto nito ay kumalat sa buong nayon habang ang mga aftershocks ay naalis sa mga bahay sa kalapit na lugar. Si Elder at ginawa ang huling suntok sa labanan ng demonyong nanghihimasok sa nakamamatay na gabing ito. Ang matandang orc na ito ay walang pakialam sa anumang layunin ng mga demonyo sa pagpunta dito, ngunit nasaktan nila ang maraming mga taga-nayon. At dahil doon, ang halos hindi magagapi na Amp Fine's head ay naduraj sa isang bagay na hindi man lang kahawig ng bahagi ng katawan. Habang ang matanda ay nagmumuni-muni sa katahimikan, ang malakas at dominanteng boses ni Chief Garrett. Sa pagtawag sa kanya, pinuna ng pinuno ang matanda sa karaniwang pagsira sa nayon sa isang pagkakataon. Ang kanyang dragon shop ay nag-iwan ng isang napakasa sinamukhang butas sa labas ng kanilang teritoryo, nakatatanda at nanatiling tahimik ng ilang sandali. Pagkatapos ay itinanggi niya ang mga paratang sa village destroyer habang iniinsulto ang hepe sa pagiging isang walang kakayahan na tanga. Nag-away ang dalawa na parang marami silang history together. Ang matandang lalaki na si Guerran ay napakatanda na kaya pumunta siya sa labanan na nakasuot lamang ng isang bota. Ang matandang orc ay hindi dapat narito. Dapat ay namumuhay siya ng malamig habang inaasikaso ng pinuno ang mga issue tulad ng mga nanghihimasok, ngunit ang gabing ito ay mapagpaumanhin dahil madaling sirain ng isa sa mga demonyong ito ang nayon kung gugustuhin nila. Matandang manguor at sinisisi ang mga pagkukulang ng hepe sa sobrang pagkain ng ramen at hindi sapat na karne.
Bumalik sa pasukan ng nayon kung saan ang ISIL right ay dapat bugbugin sa isang bakas ng dugo na lumalayo sa mga pader ay makikita ang landas na patuloy na umaabot patungo sa madilim at masukal na kagubatan ay nakaligtas sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay at ngayon ay palihim na gumagawa ng kanyang makatakas hanggat kaya ng kanyang sirang katawan. Wala siyang oras para tumakas kung hindi dahil sa pagsabog na ikinamatay ni Ini ngayon alam na yon ng bise-kapitan. Ang mga orc na ito ay ang tunay na pakikitungo. Sa kabila nito, si Isel ang tipo ng lalaking may sama ng loob. Nangako siyang babalik kagad ng may paghihiganti. Ngayon, ang layunin ay hinabol ng kanyang auntie gamit ang isang kutsilyo para sa pagnanakaw ng karne. Nauntog niya ang kanyang ulo sa isang troso, tumakbo sa paligid ng kagubatan, umakyat sa isang nanginginig na bundok. Siya ay dinidisiplina ng pinuno, nahulog sa kanyang prestihiyosong palikuran, ang kanyang sariling umihi. Siya ay hinabol ng isang apoy na hayop na hulog sa ibang bangin. Muli, dinala niya ang isang sugatang duwende sa kaligtasan, sinunog ang kanyang pantalon at asno mula sa isang bowlang apoy. Nabangga siya sa isang stall ng Romanmen. Sumama sa isang talagang makapangyarihang demonyo at sa wakas ay nasaksihan ang pinakaastig na chop sa kanyang buhay pagkatapos ng napakaraming nangyari, si Regel ay matatagpo ang mahimbing na natutulog ng walang pakialam sa mundo. Natapos ang mahabang araw ni Gould Finelli 2 araw na ang lumipas mula noong insidente ng nanghihimasok. Ang mga taga-nayon ng orc ay pinananatiling abala ang kanilang mga martilyo sa mga pagsisikap sa muling pagtatayo pagkatapos ng mapanirang labanan. Ito ay isang magandang maaraw na araw upang gumugol sa labas at hindi sa isang mapahamak na medikal na pangangaso na kasalukuyang ginagawa ng aming batang lalaki na layunin. 2 buong araw nang walang patid na tulog para sa lalaki. Natutulog siyang nakabuka ang bibig. Lahat ng uri ng mga kasuklam-suklam na elemento na papasok. Halimbawa, isang langaw na langaw ang nagsilbing kanyang wake-up call para tuluyang makaalis sa kama. Ngayong ganap na siyang gumaling habang itinataboy niya ang masamang insekto mula sa kanyang bibig. Isang orc na mukhang iskolar ang lumapit sa kanyang tabi na napakabilis sa halip na alagaan ang nasugatan na batang lalaki. Ang mukhang iskolar na orc ay nagpakawala ng walang pakialam na sampal sa mukha. Ito ang doktor ng boob, kanyang nayon, ang paraan ni Mr. Buddha sa pagtanggap ng layunin pabalik sa totoong mundo. Ganap na nagising si Ghoul mula sa hapdi ng sampal na iyon at ngayon ay bumalik sa pang-iinsulto sa mga matatanda sa pamamagitan ng kanyang masamang bibig, na tinatawag ang doktor na pangit na Buddha. Mr. Buddha ay tapos na sa lahat ng mga pang-iinsulto at ang patuloy na paglalakbay ng kalbong batang ito sa kanyang tahanan dahil sa nang laging nasusugatan, tanging ang Nagel iligtas na grasya sa lugar na ito ay si Dura, ang assistant doctor. Ang magiliw na orc lady ay nagbibigay ng isang tiyak na uri ng kaginhawaan. Ang layuning yun ay talagang gusto ni Dura na laging nandyan upang pumanig sa Gaul. Sobrang lambot niya pag ganyan. Inilibot ni Gaul ang buong silid na galit na hinahanap ang duwende na tila naghahanap ng madla kasama ang matanda. Sa ngayon, pinaalalahanan din si Buddha na si Elder Gurn ay humingi ng layunin sa sandaling siya ay nagising. Kaya kailangan niyang bumangon sa kama at sasamahan siya ni Dora, kahit na ang dalawa ay aalis na sa bahay ng doktor ay hindi nila magawa. Pigilan ang pagkuha ng isa pang mapanuksong kilos. Ang mga bagay ay naging napakapayapa pagkatapos ng layunin ng pag-atake. Si Dura ay kasalukuyang nasa ruta upang matugunan ang nakatatandang layunin pagkatapos ay tinanong ang kanyang Duranishon kung nasaan ang 3 stooges, ang kanyang mga kapwa juniors. Iniisip niya kung nakikipagkita rin sina Doug Hagen at Muto sa matanda, ngunit ipinaliwanag ni Dur na hindi nila gagawin, dahil ang 3 yun ay tumutulong sa muling pagtatayo ng nayon na nakarecover sila sa kani-kanilang mga pinsala at sila ay pinarurusahan dahil sa hindi pagsunod sa utos. Nahumantong sa mas maraming org na nasaktan. Narinig ang nakakatakot na layunin na yun dahil kasabwat na niya ang mga aksyon ng 3. Takot na takot siya sa kung ano ang gagawin sa kanya ng matandang org na yun. Pero sinigurado lang ni Dura na magiging ayos lang ito. After few minutes, nakarating na rin kami sa Aknar. Ang 3 antas ng punong Gerek ni Bubi ay nagkaroon ng ilang mga sugat dito at doon, ngunit siya ay medyo malusog. Ngayon gusto niyang marinig ang ulat ng casualty mula kay Oh Boy. Agad na iniulat ng messenger na 32 mandirigma ang nasugatan, 28 na ngayon ang nakakalakad. 4 ang nasa kama at 3 orc ang namatay. Naayos na ang seremonya ng pagsusunog ng kanilang mga katawan. Ang bangkay naman ng demonyo, hiwalay na itong sinunog. Buong puwersa ang mga taga-buo ng orc habang sinisikap nilang itayo muli ang 3 stall ng palengke na winasak ng mga demonyo at ang 11 na winasak mismo ng pinuno.
Tiningnan ng matanda ang punong may ramen na puno ng tiyan. Sinira niya ang bakod sa kaliwang pakpak na ngayon ay inaayos. At mayroong isyo ng isang bungkus ng mga crater na ginawa ng pag-atake ng pinuno sa kanang kamay. Ang mga mandirigma ay gumawa lamang ng isang malaking bunganga sa lahat. Para naman kay Elder Guren, gumawa siya ng hindi mababawi na malalim na butas na kahit ang mga nagtayo ay walang ideya kung ano ang gagawin sa matanda. Nagkaroon ng layunin na husgahan ng iba kapag alam niyang mabuti na nagkaroon siya ng kanyang makatarungang bahagi ng pinsala. Si Goren ay nailigtas ni Dura at Gul pagdating sa mismong sandaling yun. Bumalik si Braba Gul pagkatapos ng 2 araw na wala sa komisyon at handa na siya sa kung anuman ang inihanda ng pinuno. Siya, mukhang sikat si Dura-chan sa bawat isa sa mga orc. Hindi napigilan ng mga orc na sumigaw bilang numero 1 ni Bubi, maging ang tono ng matanda ay naging malumanay habang tinatanggap nila si Dora. And as it turns out, kapatid siya ni Chief Garrick. Sinusubukang tumakas ni Gul habang nagpapalitan ng mga kasiyahan, ngunit isang damit at napansin siya at sinabi ang kanyang mga pagbati. Hanggang ngayon, hindi pa rin mabigkas ng tama ni Gul ang pangalan ng Dark Elf. Nakapagtataka rin na gumaling na ang mga sugat ng lalaki. Ngayong Boy ay tapos na sa mga ulat, oras na para makipag-usap sa mga duwende na hiniling na pribadong madla kasama ang Elder-in-Chief. Gusto ni Guerra na maghintay ang lahat sa labas para sa isang ito. Hindi nagustuhan ng mga nasugatang taga-nayon ng orc ang ideyang yun. Iniisip nila na karapat-dapat silang marinig kung ano ang nangyayari pagkatapos ng nangyari sa address ng nayon at naiintindihan ang kanilang mga damdamin. Nalungkot ang kanyang puso na marinig ang pinsalang na idudulot niya sa lahat ng tao sa Bubas. Dati siyang nagpakilala bilang isang damit sa Randwarren, Rand for short, isang maitim na duwende mula sa Redstone Forest sa kaharian ng mga duwende, pero gustong makipag-usap ni Rand. Tungkol sa kanyang kalagayan ng pribado, maaaring naisin ng mga taga-nayon na maunawaan ang sitwasyon, ngunit hindi niya maihayag ang mga detalye ng kanyang classified mission dahil sa takot na ilagay sa panganib ang mas maraming tao sa bigat ng impormasyong dala niya. Nauunawaan ni Elder Gunn na ang ganitong uri ng bagay ay nangangailangan ng mahusay na pagpapasya. Ginagawa rin ito ng pinuno. Ibinaba niya ang kanyang paa at inutusan ng mga taga-nayon na maghintay sa labas ng bulwagan ng pagpupulong. At upang magtiwala sa kanyang paghatol tumakbo ipinaliwanag na siya ay binigyan ng misyon upang subaybayan ang mga demonyo at makuha ang isang partikular na artifact na ninakaw mula sa Elven Kingdom. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay natagpuan na niya ang Great Demon Army Base Camp at handa na siyang pumasok. Upang gawin ito ng ligtas, gumamit siya ng Elven na balabal na may espesyal na kakayahan upang itago ang kanyang presensya. Nakadaan siya sa harap ng gate sa ilalim ng mata ng mga matako na gwardya ng gate. Ginamit niya ang mga pader at lahat ng kanyang makakaya para maglakad sa mga batalyon pagkatapos ng mga batalyon ng mga demonyo. Alam ni Rand na kahit na hindi siya nakikita, kailangan pa rin niyang maging maingat at magaan ang kanyang mga paa sa palihim na misyon na ito kung saan isang maling galaw ang kamatayan sa bawat pangalawang bilang. Kailangang gumalaw ng mabilis si Rand alang-alang sa tagal ng kanyang nakaw. Kinailangan niyang tirador ang kanyang daan sa teritoryo ng kaaway habang ang palihim ay kumakain ng limpak-limpak na mana. Buti na lang kay Rand, he's quite adept pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Isa siyang ekspertong Dark Elf assassin pagkatapos ng lahat sa simula ng misyon. Naisip niya na mahirap hanapin ang kasakiman, mga demonyo, silid ng kayamanan. Ngunit habang tinitingnan niya ang tarangkahan na may nakaukit na kasakiman ay magandang epitaph. Parang expectations niya, ang mga bansa ay walang batayan. Natagpuan niya ang Dam Treasure Room sa simpleng paningin. Walang komplikadong mga kandado o matipunong mukhang gwardya. Nakapost lamang ang isang napakalaking silid na may lahat ng uri ng kayamanan. Hanggat nakikita ng mata sa loob ng sinumang may utak na tumitingin sa silid na ito ay magiging kakaiba ito. Maaaring isipin ng isa na ito ay isang bitag lamang. Ngunit sa ngayon ay hindi mahalaga na tumakbo. Siya ay halos wala sa mana mula sa patuloy na pagpapanatili ng kakayahan sa pagnanakaw at dapat niyang isagawa ang misyon sa kamay ng walang pagkabigo. Ngayon ay dumating ang mahalagang bahagi upang buksan ang kanyang dimensional na pouch. Dapat niyang i-deactivate muna ang kanyang stealth mode. Mula rito, ang pagpapanatiling ligtas sa artifact ang kanyang pangunahing prioridad. Sa pagkakataong ito ay nagkamali siyang bumitiw sa kanyang bantay. Ang tagapag-alaga ng lugar na ito ay si Koyo at Elf Hunter Beast. Isang mabangis na halimaw ang naghihintay doon. Kaya naman walang nakapost na guard kahit saan.
Ang masama pa nito, hindi ito basta-basta-bastang tumakbo ng milk creature. Ito ay isang elf hunter na pumapasok sa pag-atake kung saan pinatunog ni Kaiwiro ang alarma sa mga dagandong nito. Ang bawat kasakiman ng demonyong sundalo sa base camp ay naabisuhan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa treasure room. Kasabay nito, si Fine at Iselrite ay nagpapalamig lang sa kanilang quarter, kumakain ng masasarap na pagkain at naglalaro ng magandang lumang jackstone. Ang kanilang oras ng kasiyahan ay walang pakundangan na nag-ambala ng isang pagsabog sa mismong entrance ng base. Campo, tumingin si Isel ngunit wala siyang nakitang dapat pag-usapan noong una. Tumakbo si Ran bilang muling isinaaktibo ang kanyang nakaw. Ngunit kahit na yon ay walang ibig sabihin para sa elf hunter na ito. Naamoy ng hayop ang isang duwende mula sa ilang milya ang layo. Hindi bababa sa hindi siya nakikita ng mga demonyo, ngunit ang mamamatay tao ay napakawalang muwang at iyon ay pinarusahan ng ang halimaw ay nagpakawala ng ulap na nag-neutralize sa kanyang kapangyarihan ng balabal at nagbukas sa kanya para makita ng bawat demonyo. Subukan ng kanyang makakaya upang muling buhayin ang kakayahan muli. Ang isang pangalawang pangitay na yun ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Vice Captain Islehead, nasulyapan na ang palihim na duwende at may pilyong tawa, hiniling ni na ihagis sa kanya ang isang barya. Mabilis na sumunod si inihagis ang kanyang amo ng gintong barya. Minamanipula ni Isilrite ang barya sa harap mismo ng kanyang mga daliri. Sa palagay niya, oras na para huminto ang lilang daga sa paglilibot sa isang simpleng pagpitik ng daliri. Inilunsad ni Isle ang barya pasulong tulad ng isang mataas na kalibre ng bala, halos masira ang sound barrier. Ito ang naging sanhi ng pinsalang natamo ng tumakbo sa mahabang panahon matapos mabutas ng isang mapahamak na barya. Tumingala siya at nakita ang mapang asar at hindi seryosong mukha ng demonyong Isil na yun. Ang maitim na duwende ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit at galit dahil sa inilagay sa ganoong delikadong sitwasyon. Isang papasok na barrage ng bala na parang gintong barya, ang nagpaulan sa Dark Elf. Ang epekto ng bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli nang bumagsak siya sa looban ng base camp. Nagawa niyang mabawi ang kanyang balanse pagkatapos ng ilang tangke, ngunit malubha ang mga pinsalang natamo niya habang idinetalye ni Rand ang kanyang karanasan. Pinutol ni Chief Rick ang kwento sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano siya nataman kung ang mga assassin ng Dark Elf ay dapat nakilala sa pagiging matulin at hindi mahawakan. Iniisip ng pinuno na tumakbo yun bilang isang bago habang si Obo. I always serve everyone popcorn na parang nasa sinihan. Ang layunin, sa kabilang banda, ay naayos sa ideya kung gaano kalamag ang batayan ng mga yon. Sinubukan ni Rand na i-interject na maswerte lang ang mga demonyo na mayroon silang isang elf hunter beast bilang isang alagang hayop at madali niyang naalis ang misyon. Ibinubuhos niya ang lahat sa pagkukwento, ngunit ang mga orcs ay nawala sa kanilang sariling malakas na kwento, nakatagong mga base, smoking base, mga alagang hayop, lahat ng iba ay medyo nabighani sa lahat ng mga cool na detalye na ikinwento ni Rand. Ipinagyayabang pa ng bata na mayroon din siyang sariling lihim na base. Ngunit inamin na ang base ng demonyo ay dapat na 10 beses na mas cool. Si Luzon ay nawawala ang kanyang mga pasyente habang ang lahat ay hindi nakikinig. Kailangang ibalik ni Rand ang kanilang atensyon sa pamamagitan ng isang galit na sigaw upang isara ang lahat na hindi katulad ng isang tahimik na assassin, ngunit ito ay gumana. Mabisa niyang ginawa ang lahat na kumilos upang makinig sa natitirang bahagi ng kwento. Nakatanggap pa siya ng low thumbs ups bilang pagsang-ayon. Kaya tumikim ang Dark Elf para ituloy ang buntot. Ang barya ay tumama sa kanya ng malakas at malinis. Napigilan niya ang ilang impact gamit ang kanyang string vest, ngunit tumagos ito at nag-iwan ng napakalalim na sugat. Kinailangan niyang tahiin ito at gumamit ng Elven Healing spell na tinatawag na Beam Highly para lang matigil ang sobrang pagdurugo. Ito ang naging hudyat para lumapit ang kanyang matanda. Dahil sumilip ang kanyang interes sa pagtalo ng Vice Captain mula sa tuktok ng kanyang tore, siyempre, hindi palalampasin ni ang palabas, kahit na kailanganin niyang kunin ang kanyang pagkain para pumunta. Ang dalawang mataas na ranggo na demonyo ay opisyal na pumasok sa labanan matapos ang pagtalon pababa mula sa isang nakamamatay na taas ay nagpapalamig lamang sa hangin, naghihintay na gawin ng gravity ang bagay nito nang walang pakialam. At si ay kumakain pa rin ng kanyang mga fishball sa kalagitnaan ng hangin. Napangiti ang Vice Captain habang nakatingin sa duwende. Natuwa siya na nakaligtas ang mga purple na daga sa kanyang nakamamatay na paghagis ng barya.
Gusto ni Rand na kumbinsihin ang sarili na hindi siya madali mapaikan. Sinusubukan niya ang makabagong pamamaraan. Ngunit nang makita ang Isles Blue Marlin piece of sheet, nagulantang ang pagkagulantang ng kanyang mukha at talagang gumising sa kanya. Kinasusuklaman niya ang ngiti na yun sa mukha na sapat na upang makipagsabayan sa isang hayop na mangangaso ng duwende ng kanyang mapag-isa upang harapin ang mapanganib na sitwasyong ito. May mga card siya sa itaas. Isa na rito ang kanyang mga hookshot. Isang mahiwagang lubad ang nakakabit sa isang matalim na talam na maaaring kumapit sa matataas na pader ng ladrilyo ng base camp. Sa sandaling yun, naramdaman niyang isang malaking insulto sa kanyang propesyon mula sa isang demonyong humampes sa isang dark elf assassin, isang mantsa ito sa kanyang larangan. Ang tanging naiisip niya habang nilalampag ang hinahampas pabalik ang demonyong yun, kahit isang beses lang. Si Rand ay tumakbo upang lampasan ang singil ng elf hunter beast sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang hookshot at hindi yun nagustuhan ng nag-aapoy na aso. Ang halimaw ay sumugod muli, sa pagkakataong ito ay may nagniningas at matalim na talam na nakausli malapit sa mga paa nito. Ang hayop ay napakalaki, mabangis, at higit sa lahat matalino. Inilabas nito ang nakakapasong talam nito upang puntiryahin ang mahiwagang mga lubid ng hookshot. At nagtagumpay ang halimaw. Ito ay isang malinis na hiwa. Ang isang galaw ay epektibong naalis ni Rands. Sa pangunahing paraan ng kadaliang pagkilos, hindi na siya maaaring umarte sa mahigpit na sundalo. Habang siya ay nahuhulog matapos maputol, nakita niya ang katakawan ng mga backup ng Demon Soldier na tumakbo patungo sa kanyang landing position. Ito ay hindi maganda para sa Dark Assassin. Malaya na siya, nahuhulog sa himpapawid at ang kalaban ay nagse-set up na ng pag-atake sa ibaba. Tinataya niya na mayroong dalawang demonyo na makikipag-ugnayan sa lalong madaling panahon na kailangan niyang harapin ang dalawang ito. Una, kinalma ni Rand ang sarili at inisip ang mga susunod niyang galaw mula rito at palabas. Dumating siya sa sagot na makakapag-ayos ng halos anumang sitwasyon sa kamay. Ilabas mo lang ang kanyang mga talam at gawin ang kanyang makakaya. Ang assassin ay nagkaroon ng isa pang hookshot na sapat lang para itulak ang kanyang katawan pasulong sa isang mas mababang elevation, at sapat na upang magamit ang isang sasakyan upang maghatid ng ilang masasamang pagpatay, isang laslas sa leeg ang kailangan niya, sa pamamagitan lamang ng esang maliit at hindi kapani-pani walang matalas na talam. Malapit nang makasakit si Rand sa mga handgal na ito. Sa kumpi ni Cannon ang mga demonyo ay dumating sa nakamamatay na mga strike ni Rand sa bawat oras na itinaas niya ang kanyang talam, isa pang demonyo ang bumulwak ng dugo. Para bang ipinaalala sa amin ni Rand na isa siyang maitim na assassin. Na pinagkatiwalaan ng Elven Lord kung ano ang ginagawa niya gamit ang talam ay walang kulang sa dalubhasa at panlalamig ng buto. Ang bagay sa mga base camp ng hukbo ay mayroong halos walang katapusang bilang ng mga sundalo sa kanila, at ngayon ay nakulong si Rand sa gitna ng teritoryo ng kaaway upang harapin ang problemang iyon. Mayroon lamang isang bagay na mas mahusay kaysa sa isang talam. At kung sa tingin mo ito ay dalawang talam, kung gayon hindi sapat ang iyong pera. Si Rand nagpatuloy para maghatid ng madugong pag-aalsa, mga ulo sa buong katawan. Ang bawat solong bahagi ng katawan na may isip mo ay malinis na hiniwa sa isang madugong yumayabong. Si Rand ay parang isang kamatayang Diyos na nagwawakas sa bawat buhay ng mga demonyo sa bawat hakbang ng daan. At ngayon ang kanyang mga tanawin ay nakatakda sa mataas na ranggo ng demonyo duo. Pinagmamasdan siyang mabuti ng dalawa na may halong pagkahumaling. Ang mamamatay tao ng Dark Elf ay pinabilis ang kanyang bilis at umikot ng may hindi kapani-pani walang bilis habang sinisingil niya ang mga big shot na demonyo. Alam niya na hindi ito isang simpleng lakad sa parke, tulad ng mga regular na demonyong iyon, nakakapatay lang niya, na nakikita ang walang hanggang pagsungit ng kanyang mukha. Kung titingnan ang ngiti sa masungit na mukha ni Iselrite, na parang mali ang ginagawa niya, kahit anong gawin niya. At the end of the day, alam natin na natalo siya at kinailangan pang umatras at tumakbo ng mahabang panahon. Dahil sa pagkatalo ay nabawi niya ang loika. Sa buong kapahamakan, naubos niya ang kanyang mana pagkatapos hayaan ang kanyang emosyon na makuha ang pinakamahusay sa kanya. Tumakbo siya at tumakbo ng maraming araw, at ang tanging panggatong niya ay galit na nakadirekta sa kanyang sarili. At iyon ay nang makatagpo niya si Goal, natugunan niya ang layuning tumakbo at na-save siya sa hindi niya inaasahan. Hindi pa siya nakakita ng orcs na kasing bilis ng pagtakbo ng batang yun. Nang marinig ang buong pusong pananalita na ito tungkol sa paghihirap ni Goal mula sa marangal na pagtakbo, nagulat ang lahat. Kahit si Goal mismo ay nagulat.
Ipinagpatuloy yun ng Dark Elf mula nang mabuksan muli ang kanyang mga sugat dahil sa tuloy-tuloy at walang tigil na pagtakbo sa loob ng 3 araw. Hindi siya nabigyan ng pagkakataong makahinga. Mahirap aminin na nang mahimatay siya, binuhat siya ng kalbong batang yun hanggang sa makarating sila sa nayon para humingi ng tulong. Alam ni Elder ang nangyari mula rito. Shit ang nangyari at natangay nito ang kanyang mga tao. Naiwasan sana nila ang mga nasawi kung nag-abot lang sa daraanan. Sumingit si Chief na hindi nila pinili ang madali ngunit walang pusong paraan. Pinili nilang labanan at iligtas ang asnong estranghero na ito. Matandang lalaki. Na-curious si Guerran sa isang bagay, dahil ang isang Dark Assassin ay pinili ng Elf Lord sa isang retrieval mission, iyon ay dapat na isang mahalagang artifact. Binuksan ni Ran ang kanyang dimensional na pouch at napuno ng berdeng ilaw ang silid. Naniniwala siya na ang mayroon siya ay isang artifact na maaaring magbukas ng mga pintuan sa langit. Ang pabilog at hindi nakikitang gadget na yun ay tinutukoy bilang Eternum. Pagkatapos marinig ang inilarawan ni Rand sa pagkakita sa mismong artifact, sinuntok ni Elder ang lupa sa galit at pagkadismaya. Ang kakaibang reaksyon na ito ay nagulat sa lahat. Ang kawawang messenger at popcorn server, na si Oh-Boy, ay tumilapon at nabigla sa impact na dulot ng Chief. Ang lahat ng pagkain ay nagkalat sa buong silid at siya ay nanlalamig na pinatalsik. Mas naging malungkot ang ekspresyon ni Elder kaysa noong humarap siya sa matataas na ranggo ng mga demonyo ilang araw na ang nakakaraan, nabanggit ang lahat dahil lang sa pagtalikod niya sa kanya. Siya sumigaw na ang mga duwende ay fucked up big time. Ang isang taong tinatawag na Jess ay dapat na nagbabantay sa artifact na yun sa kanyang buhay. Narinig ni Ran ang pangalang Jess na lumabas sa bibig ng matanda at siya ay natigilan. Maging si Chief Garrick ay medyo kinilabutan habang pinagmamasdan ang matandang si Yap. Tinanong niya kung ang isang Eternum ba talaga ang mahalagang matandang yun. Iginiit ni Gern na, syempre, ang mahalaga ay binalingan niya siya. Ang artifact na nakatulong sa kanila noong Great War 200 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng lahat, pinagtibay ng matanda na ipapaliwanag niya ang mga detalye sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, ang kailangan lang malaman ng lahat ay kung malalaman ng marami ang mahalagang lokasyon ng artifact na ito, magiging masamang balita ito. Siya ay tiyak na ang balita lamang ng isang Eternum na nasa mundo ay magdadala ng hindi pa nagagawang kaguluhan. Ipinaliwanag ni Ran na nagawang nakawin ng masasamang puwersa ang artifact kapag matagumpay na napalitan ng hugis ang mga demonyo. Nakapasok sa kaharian ng duwende, ang demonyong yun ay matiyag ang naghintay ng kaunting pagkakataon na magnakaw ng Eternum, at sa huli ay nagtagumpay. Tiyak na nagpapaliwanag yun kung bakit walang humpay na tumakbo ang dalawang demonyong may mataas na ranggo sa anyo ni na Isel, Wright at Fine. Matandang lalaki, gamaan ang pakiramdam ni Gern na pinili nilang pag-usapan ng pribado ang buong bagay na ito. Kahit na ang paypang pinuno ay alam na ito ay isang seryosong bagay, kung tutuusin. Isang bagay na tiyak ni Guerra ng mga demonyo ay may nilulutong plano sa sandaling ito. Dapat ibalik ni Rand ang artifact sa Redstone Forest sa lalong madaling panahon. Alam na ng Dark Elf na mas alam niya yun kaysa sa iba, ngunit sa ngayon ay gusto niyang harapin ang lahat, sa totoo lang. Nais niyang ipahayag ang kanyang pinakamalalim na panghihinayang para sa pinsalang idinulot niya sa nayo ng pupis. Ang matandang si Guerran ay dumaan sa ilang mahihirap na panahon sa kanyang katandaan. Alam niya sa lahat ng tao na ito ang ibig sabihin ng pagprotekta sa isang bagay para sa higit na kabutihan. Pinutol ng punong pinuno ang duwende na huwag makonsensya sa nangyari dahil ang mga orc mismo ay may pananagutan din sa kanilang mga aksyon, at hindi rin ito masasabing mas mahusay si Luzon. Kahit na ang pilyong si Gold casually na nakahiga at nakikinig sa pangyayari. Sa sandaling yun, marahil sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Rand ay naramdaman niya ang pag-aalaga mula sa ibang mga nilalang. Naramdaman niya ang napakalakas na emosyonal na pakiramdam na nagtulak sa kanya na ibagsak ang kanyang ulo at magpatira pa sa lupa. Laking gulat ng mga orc na tuluyang tumulo ang luha ng Dark Elf sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi siya karapat-dapat sa buhay ng mga nahulog. Hindi maipapahayag ng kanyang mga salita kung gaano siya nagpapasalamat sa lahat sa nayon. Maaari lamang ipanalangin ni Rand na pagpalain ng mga espiritu ang nayon ng Pupes at ang mga tao nito. Tumango si Guren bilang pagsang-ayon, habang ang pinuno ay sinubukang pag-aani ng kalooban tulad ng kanyang nakagawiang masayang sarili. Nadulas pa si Goal sa ilang inosenteng insulto matapos makitang umiiyak si Ran na parang sanggol.
Lumapit si Lawson sa tabi ni Rand para panasa ng kanyang mga luha bilang mga Dark Elf Assassins ay dapat na palaging buo at matatag. Hindi mapigil ang sumangot si Rand habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi niya inasahan na ang mga orcs ay maaaring maging walang pag-iimbot at malakas ang loob ng ganito. Kaya sa ngalan ng Redstone Forest Elf Kingdom, gusto niyang pasalamatan ang bawat isa sa pagligtas sa kanya. Kung hindi dahil sa mga orcs, baka nabigo na niya ang kanyang Panginoon sa ngayon. Tiniyak ni Gorin sa Dark Elf na welcome siya dito. Alam niya ang sukat at bigat ng misyon ng duwende na ito. At iginagalang niya na nagbahagi si Ran ng ilang mataas na uri ng impormasyon. Habang si Gould ay walang kahit isang bagay na naiintindihan, ang matanda ay sumingit pa na matagal na niyang kilala ang Elf Lord. Hindi siya pinaniwalaan ni Chief Garrett, bagamat ayaw niyang maniwala na ang geezer na ito ay lumabas upang makilala ang Panginoon ng mga duwende. Iyon ang naging dahilan upang siya ay magsabi ng totoo. Tadtad sa mukha mula sa namamaga na matanda, itinikom ang bibig. Nagsasabi ng totoo si Elder Guerran noong panahon niya. Nagkataon na nakilala niya ang Elven Lord para sa isang karaniwang dahilan. Nalutas ng paghahayag na iyon ang palaisipan sa isip ni Rand. Kinumpirma niya kung siguran ba talaga ang dakilang hayop na si Master Orc na sumali sa party ng bayani noon pa man. Nagtataka si Rand kung paano at bakit napakalakas ng mga orc sa liblib na nayo na ito. Ang matanda mismo ay pumatay ng isang mataas na ranggo, demonyo ng hindi pinagpapawisan. Ang lahat ay may katuturan ngayon, ngunit ang pinuno ay tumatanggi pa rin na ang tamad na matandang ito ay isang bayani na figure sa kasaysayan. Sa kabilang banda, si Goal ay nagmamahal sa lahat ng bagay na Randy. Bumubula ang bibig niya habang sinusubukang i-badger ang matanda para sa kumpirmasyon. Binawi ni Rand si Goal at pinaalalahanan ng batang orc na magpakita ng paggalang. Ang paggalang ay dapat ibigay kapag tinutukoy ang pinakamalakas na orc na nabubuhay. Samantala, lumabas tayo sa nayon at tuklasin ang ilan sa mga lugar na malapit sa malalayong kagubatan nito. Isang lugar kung saan nabuhay ang isang dambuhalang puno at ngayon ay galit na sumisigaw at umaatake ng buong lakas. Ang makahoy na taong ito ay kilala bilang Impas, isang tagapag-alaga ng kagubatan. Isang Treat Lord, ngayon siya ay nagmamanipula ng mga ugat sa ilalim ng lupa para sa isang pag-atake. Ang kanyang target ay isang grupo ng mga pagod na taong adventurer. Ang kanilang lineup ay mukhang medyo balanse at karaniwan. Isang leader ng eskrimador, isang salamangkero, isang may hawak ng palakol, at isang malaking lalaki na may malaking kutsilyo. Ngunit gaano man kabalans ang partido ay inihagis pa rin sa hangin ng walang magawa, sila ay nasa awa ng trends na pinagmulan ng Panginoon. Napabuga sila ng medyo mataas sa hangin. Nagkaroon sila ng sapat na panahon para isipin ang mga mahihirap nilang desisyon sa buhay. Ang pinuno ng swordsman ay mukhang may katigasan at determinasyon sa kanyang mga mata. Kahit na nagawa niyang kontrolin ang kanyang nahuhulog na katawan at makahanap ng angkop na posisyon para lumapag ng walang pinsala upang makabangon muli. Ang kanyang buong squad ay ngayon ay hinarang at tinatangay ng hangin mula sa posisyon ng kanilang target na halimaw. Lahat sila ay mga silver adventurers na pinamumunuan ng swordsman na pinangalanang Red. Nais niyang bigyan siya ng kanilang mage fey ng lakas upang umakyat at subukang hampasin ang Translord sa lahat ng natitirang lakas. Ngunit si Faye ay ganap na naubusan ng gasolina. Naubos na siya kanina, mahirap para sa kanya na tumayo lang ngayon. Naging bigo siya dahil halos isang araw na silang nakikipaglabang tatlo. Pag-abot sa core nito, patuloy lang itong nagbabago. Ang malaking lalaki ay nawawalan na ng pag-asa si Scar dahil ayaw pa niyang mamatay. Gusto pa niyang kainin ang hotpot ng mama niya pagbalik nila. Napakarumi ng bibig ni Home Leader Red kapag nagagalit siya. Ngunit gagawin niya ang lahat para masigurado na hindi ito ang katapusan ng kanilang munting party. Saglit lang tila pupulbusin na sila ng malawak na indayog ng Trent Lord, ngunit isang kumikinang na liwanag ang lumitaw at isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang walang hangganang buhay at sigla sa mga mata ng gumagalaw na puno ay hindi inaasahang tuluyang napawi. Ang dating mapanganib na halimaw ay naging isang tumpok ng mga troso sa harap ng partidong adventurer na may ranggo na pilak, at tila isang tao lang ang may pananagutan sa paggawa nito. Isang silhouette ng lalaking nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng nakakatakot na halimaw. Ang taong ito na may hawak na dark card ay kilala bilang Spade, isang platinum adventurer. Dumaan lang siya para sabihin, "Hi to the party of Wicklings," isang tingin lang at lahat ng tao sa party ay agad na nakilala kung sino ang lalaking nagligtas sa kanila.
It was the infamous Spade. After all, tinignan lang sila ni Spade at iginiit na ang zone na ito ay hindi para sa linggo. Siya pagkatapos ay casual na tumalon sa paningin ng lahat. Ang lalaki ay hindi man lang nag-abala sa pagnakawan ng Trent Lord. Iniwan niya ito para i-salvage ang party bago sila umuwi. Sinubukan ni Faye na pigilan si Spade saglit para ipakita man lang ang kanyang pasasalamat, ngunit wala itong silbi. Alam ni Red na sinwerte lang sila sa pagkakataong ito. Na-bail out sila ni Spade na karaniwang nagtatrabaho ng mag-isa. Ang lalaking yun ay walang pakialam kung sila ay nagpapasalamat o hindi. Ni ayaw niyang makipagkilala kahit kanino. Makalipas ang isang araw, maaari nating sundan ang party para sa kaunti pa. Nakabawi na sila ng sapat na lakas para maglakbay pa, ngunit mas mabuting umuwi na si Red. Ang may malaking mata na si Scar ay nangungulila. Pagkatapos ng nangyari sa napakalaking puno, at least uuwi sila na may dalang ilang disenteng woody loot. Tinitiyak ni Faye ang guilty na peklat na huwag mag-alala dahil kailangan pa rin nilang maglagay ng ilang mga supply. Gayun din, maaari na nilang gawin ang mga troso at pagnakawan mula sa tren habang naglalakad sila sa siksik na kagubatan na Strom na tumawag sa atensyon ng lahat na huminto sa kanilang mga landas dahil may nakita siyang isang bagay. Nagsiksikan ang party at maingat na tumingin sa tinuro ni Strom. Ito ay isang dagwang binugbog at walang malay na katawan ng isang taong kilala natin ng lubos. Nakahiga muna si Vice Captain Iselright sa dumi, si Red sa buong kupunan na alam agad na totoong demonyo ang tinitingnan nila. Ang silver rank na adventurer party ay natigilan at takot na takot, hindi alam kung ano ang gagawin matapos makita ang isang tunay na demonyo na nakahiga ilang di pa lang mula sa kanila. Habang si Iselright ay nagtamo ng napakasama at malubhang pinsala matapos bugbugin ng isang nagngangalit na pinuno Garrett. Kailangang pigilan ni Red ang lahat para masuri ang sitwasyon. Una, nakatingin sila sa isang katawan na may asul na balat at walang tainga. May isang lahi lamang na mayroong pareho. Walang duda tungkol dito, demonyo talaga itong nakahiga sa harapan ng nakakatakot na pusa. Ang malaking tao ng partido ay nagtaka kung ang mga demonyo ay buhay pa, ngunit hindi nila malalaman yun ng sigurado. Anuman, mayroon silang tungkulin na tapu. Bagamat ito ay walang kalaban-laban, kailangan nilang alisin ang demonyong ito minsan at magpakailanman, bago nito sirain ng mas maraming nayon o mas masahol pa, direktang salakayin ng partido. Kaya't inipon ng grupo ang bawat onsa ng katapangan na maaari nilang alisin at dahan-dahan ngunit tiyak na umakyat sa demonyo na nakabunot ang kanilang mga sandata. Maayos naman ang takbo ng mga pangyayari hanggang sa narinig at nakita nila ang isang lalaking may hawak na pamilyar na sandata mula sa malayo. Isang playing card, si Red ang unang nakaramdam na may mali. Ang kanyang mga pandama ay hindi masama para sa isang silver adventurer. Biglang ang dark energy ay nagsimula mag-coalescing mula sa itaas. Ang madilim na enerhiyang ito ay tahasang pinupuntirya ang partido. Si Red ang unang nakadama ng kakaiba sa sitwasyon at siya ang unang nag-react. Alinsunod dito, ginamit niya ang kanyang mahabang espada at nagsagawa ng isang kahangahangang talem, galit, na lumikha ng isang epu-epu na hamarang sa hindi mabilang na papasok na mga dark card. Sa sandaling ito na sa wakas ay naabutan ng iba pang grupo ang nangyayari at kung gaano kahirap ang sitwasyon. Nagawa ni Red na maghiwa at mag-dice ng maraming baraha, ngunit maraming baraha din ang naghiwa at nahiwa ang kanyang laman. Bilang kapalit, napansin ni Faye ang madugong maitim na baraha at agad niyang nalaman na iisa lang ang tao na may ganitong uri ng estilo ng pakikipaglaban. Biglang lumitaw ang kalapit na Spade na may seryosong ekspresyon na nagsasabing, "Kanya ang demonyo." Nagpatawag na siya ng 4 na napakalaking dark magic na puso sa itaas mismo ng party ng 4. Habang ang walang kaalam-alam na mga nube, na may ranggo ng pilak ay nababaliw na, nagsimulang mag-zoom pababa sa lupa ang mga naglalakihang card sa hindi kapani-pani walang bilis. Ang mga maitim na card na ito ay gumawa ng isang malakas na putok habang sila ay bumangga sa ibabaw. Nilimitahan ng bawat isa ang paggalaw ng bagong partido. Pinalakpakan ni Spade ang kanyang mga kamay ng may kagalakan upang tapusin ang pagpapatupad ng pamamaraan. Ang kanyang mga card ay naging isang hindi nababasag na bilangguan. Heart imprisonment ang tawag niya rito. Ang bagong grupo ng 4 ay nakulong na ngayon sa loob ng isang masikip na hawla na walang ilaw, at ang tanging nakikita nila ay ang mga puso. Ang lahat ng mga ito ay bumagsak ng lubusan sa awa ni Red, at si Red ay hindi maaaring maging mas bigo. Sigaw niya mula sa dark box, nagtatanong kay Spade. Anong ginagawa ng misteryosong lalaking yon? At bakit niya tinutulungan ang isang maruming demonyo?
Walang pakialam si Spade sa kung anuman ang iyak ng mga noobs sa loob ng kanyang pagkakakulong. Ang kanyang mga desisyon ay wala sa kanilang negosyo. Noong isang araw lang, ang platinum na rango na adventurer na ito ay magiliw na nagpiyansa sa partido mula sa isang tiyak na sitwasyon. At ngayon ang parehong lalaki ay nakulong sa kanila. Isa pa, ang demonyong yon, ang pala nakakaligtas lang ngayon ay maaaring sirain ang lahat balang araw. Hindi pinansin ni Spade ang kanilang pag-ungol at ipinaliwanag na ang pagkakulong sa kanyang puso ay tuluyang itatapon sa loob ng 30 minuto, kaya ang mga noobs ay maaaring manatili lamang sa kalahati oras. At sina Howard at Red ay nakarinig ng mga chismis tungkol kay Spade, ngunit tumanggi siyang maniwala na ang taong ito ay talagang baluktot gaya ng sinasabi ng chismis na bahagyang nagpatalsik kay Spade, ngunit hindi na siya mapakali na makipagpalitan ng anumang mga linya sa mga mahihina. At saka, wala silang alam tungkol sa kanya. Ang kanyang mga layunin ay lampas sa kanilang pag-unawa. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang sariling paraan habang bitbit ang bise-kapitan ng hukbo ng demonyong Greek. Sige, balik tayo ngayon sa nayo ni Pubi. Ang lahat ay nagtitipon sa ilalim ng isang napakalaking puno para sa isang seremonya ng Elder at punong Garrett, na nakatayo sa tabi upang ipaalam sa lahat na sila ay nagkasundo na namamahala sa madilim na duwende ng Redstone Forest. Ang Kingdom of Elves ay isang kaalyado ng mga orcs. Si Ran ay nadidismaya na walang sino man sa nayo na ito ang makakapagsabi ng kanyang pangalan ng tama, bagaman. Si Chief Garrett ay sumigaw sa kanyang malakas na boses na dapat nilang tanggapin na tumakbo na parang isa siya sa kanila. Ang simple-minded orc villagers, kabilang ang lahat ng kalalakihan at si Goal, kahit gaano pa siya nasaktan ay sumigaw ng buong lakas bilang pagpupunyagi sa Dark Elf. Nagpatuloy ang hepe na hindi magtatagal dito si Ran. Sa sandaling ganap na gumaling ang duwende mula sa kanyang sugat, lalabas siya upang ipagpatuloy ang misyon na dapat tratuhin ang lahat ng may paggalang habang siya ay naririto. Iyon lang dapat para sa pagpupulong ngayon. At naghiwa-hiwalay ang bawat isa. Sa sandaling tumawag ang hepe ng pagpapaalis pagkatapos na iwan ang lahat, ang nakatatandang si Gorey ay hindi pinabayaan ang pagkakataon ng hepe na mag-isa. Sinubukan ni Chief Gorey na maging cool habang ang kanyang buong tiyan ay lumalabas. Kung tutuusin, sinubukan ng hepe na suklian ang pang-iinsulto, ngunit hindi niya talaga kayang bumangon ng hitsura ng matanda para sa matanda ay nasa tip-top na kondisyon para sa kay Lawson ang kanyang edad para sa mababang sa ganitong uri ng kalokohan ay handa na ang lahat sa araw-araw na bagay. Siya ay tapos na sa dalawang batang lalaki na yun at sa kanilang pagka-imatured, si Rand ay makikiramay lamang pabalik sa kanyang bahay na buhay. Ngayong tapos na ang mga lumang pag-uusap, kahit na may mga bendahe sa buong katawan, oras na para sa makapangyarihang si Goal na sakupin muli ang makapangyarihang mga bundok, sapat na ang kanyang pagbawi upang mabawi ang kanyang bilis at tumawid sa isang pababang dalesdis na walang pakialam sa mundo. At lahat ng masalimuot na problema ng matandang lalaki sa nayon. Makalipas ang ilang oras, napadpad kami sa harap ng Borg Restaurant. Inaasahan na ng hepe ang espesyal na hapunan ni Chef Gorms. Gaya ng dati, siya ay para sa ramen, nilagyan ng wyvern egg. Gusto ni Rand ng Caesar salad at ang matanda ay isang matatag na naniniwala sa karne. Tinakbo lang sila ni Gould nang walang babala. Walang manners ang bata at nabigla ang matatanda. Muntik na niyang makalimutan ng dragon chop. Gumagawa si Gould ng isang baliw na dash na parang baliw at tina-target ang restaurant dahil nauuhaw siya sa ramen. Dahil sa lahat ng ginawa niyang pagtakbo ngayong araw. Sa halip na isang malamig na inumin para mapawi ang kanyang uhaw. Ang samalubong kay Goal ay isang lumilipad na kutsilyo mula sa kusina. Siya ay may ilang kidlat na mabilis na reaksyon upang umiwas sa kutsilyo. Muntik na rin matamaan ang hepe at matanda. Isang restaurant lang, ngunit pinapanatili sila ng lugar na ito sa kanilang mga daliri. Ang galit na butcher na si Orc Lady ay halatang asar matapos makakita ng Goal. Ilang araw na niyang hinahanap ang maliit na daga na ito. Galit na galit siya dahil hindi pa natutupad ng bata ang kanyang hangarin na ibalik ang mga itlog ng wyvern para sa bisita. Lumabas siya para maglaro at tumakbo. Sa halip, tinitingnan ni Rand ang mabangis na layunin ng isang orc na ihain ng pagkain, isang ulam na puno ng karne. Habang mayroon pa siyang mga sugat mula sa pambubugbog ng kanyang hanggal na auntie. Ang batang ito ay walang paggalang sa pinuno at sa matanda. Malaya niyang tinatawag silang geezers, pero cool siya kay tumakbo ang Dark Elf sa VIP table elder na ito. Ang pag-uusap ng pagpapadala ng isang tao, upang makasama ni Rand pabalik sa kaharian ng elf at ibinalik ang isa sa kanilang mga tao.
Narinig ni Goal ang napakamakatas na misyon na ito at ang kanyang mga mata ay kumislap sa isang napakalinis na pakiramdam ng pakikipagsapalaran. Sumang-ayon ang pinuno na dapat nilang ibalik ang kanilang pinakamahusay na panday na mayroong isang orc na panday na naninirahan sa kaharian ng duwende, at ang panday na iyon ay isa sa pinakamagaling sa mundo. Gusto rin ni Elder Guerran na magpadala ng personal na mensahe sa tinatawag na Jess. Habang si Rand ay hindi pa rin maalis ang katotohanan na ang matandang orcs na ito ay maaaring makipag-usap sa kanyang Panginoong Jeshurr Lathrander sa isang casual at palakaibigan na paraan. Sila ay talagang matandang magkaibigan, ngunit ang madilim na duwende ay interesado rin kung bakit nila gustong tawagan ang pinakadakilang panday. Ipinaliwanag iyon ng hepe pagkatapos ng insidente ng panghihimasok. Hindi nila namamalayang nagsimula ang isang digmaan sa mga demonyo na nakikipaglaban lamang upang halos madaig sila. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila ng isang tao na gumawa ng sapat na mga sandata upang mabigyan ng pagkakataong lumaban ang mga mandirigmang orc. Ang mga demonyo ay kilala bilang mga mapaghiganti na nilalang ngayong nakapatay na sila ng isang mataas na ranggo sa gayon, ang mga halimaw ay tiyak na babalik ng 10 ulit. Sa ngayon, kailangan nilang magmadali at gawin ang lahat ng wastong pag-iingat at paghahanda. Ang hindi kapani-paniwalang mahalagang pag-uusap na ito ay narinig ng palihim ni Gol. Nakikinig sa ilalim ng mesa. Nakonsensya pa rin si Rand sa laki ng problemang ibinaba niya sa mapayapang orc village na ito. Ang matanda ay naging matalino sa kung gaano na siya katagal sa mundong ito. Alam na alam niya kung anong uri ng bagay ang tumatakbo sa isip ng duwende na yun ngayon. Kaya naman ngumiti na lang siya at pinagtibay ang napag-usapan na nila. Gusto niyang tumakbo na huwag isipin ng malalim ang tungkol dito. Pagtatapos ng araw, ang Eternum artifact na dala ni Rand ay magiging banta sa mga kamay ng hukbo ng demonyo. Pinaalalahanan ni Elder ang batang mamamatay tao na maging mapagbantay dahil hindi pa tapos ang misyon na ito hanggang sa marating nila ang kaligtasan ng Elven Kingdom. Naroon si Chief para basagin ang mapanglo na kalooban. Oras na para kainin ang pagkain nila bago lumamig. Pagkatapos ng lahat, agad na sumimangot si Elder Gurn. Iniisip niya na pagkain lang ang iniisip ng hepe kapag sinusubukan lang ni Garrett na gaman ang mood. Ngayon, ang mahalagang tanong sa isip ni Elder Gurn ay kung sino ang ipinadala nila sa napakahalagang misyon na ito na tuwang-tuwang lumabas sa mesa. Pagkatapos niyang marinig ang Elder na nag-iisip ng malakas at kinuha ito bilang isang pagkakataon na magkaroon ng tunay na pakikipagsapalaran sa kanyang sistema. Karamihan sa mga magagaling nilang mandirigma ay nagpapagaling pa. Kakailanganin din nila ang lakas tao upang muling itayo ang pinsala sa nayon sa lalong madaling panahon. Hindi rin nila kayang ipadala si Lo Senador. Siya lang ang may talino sa utak kaya kailangan siya dito. Ang pinuno ay hindi siya mapagkakatiwalaan sa mga bagay na nangangailangan ng talino sa kanyang utak ng ibon. Ayaw palampasin ng pinuno ang mapang-uyam na komentong yun, ngunit patuloy lang si Elder Gurran sa paglilista ng mga potensyal na kandidato para sa misyon. Habang si Boy, ang messenger ay hindi rin dahil masyadong clumsy ang taong yun para gawing mas madali ang proseso ng pagpili. Pinili na lang nilang magtanong kay Rand kung sino sa palagay niya ang babagay sa kanya na makakasama. Samantala, ginagawa ni Goal ang kanyang makakaya habang nag-espya sa pag-uusap. Kinagat ni Rand ang kanyang madahong salad habang iniisip kung anong uri ng kapareha ang kakailanganin niya sa oras na matapos niyang nguyain at malunok ang salad, nakaisip na siya ng profile. Hindi sanay ang Dark Elf na may kasama. Ang kanyang pangunahing propesyon ay ang pagiging isang assassin pagkatapos ng lahat. Pero if ever, magkakaroon siya ng isa. May ilang ideya si Rand. Una sa lahat, kakailanganin niya ng taong marunong magbasa ng mga mapa, nang marinig ni Goal siya ganap na na-hype. Pagkatapos marinig ang unang criteria ng isip ni Rand, si Goal ay napuno na ng mga pag-iisip ng pakikipagsapalaran. Tumakbo ang bata papunta sa kanyang mga aunties, butchering station para kunin ang kanyang tinatawag na gulaman. Agad na hinablat ni Mant si gulaman, isang matibay na leather bag ng kung ano-ano. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng hindi kinakailangang lakas sa kanyang nakakatuwang mga braso para ihagis si gulaman kay Goal. Hindi inaasahan ng bata ang puwersa sa likod ng paghagis na yun. Pakiramdam niya ay inaatake siya ng Dragon Ball Z sa mukha. Ang makapangyarihang sandaling yun na nagmumula sa isang simpleng leather bag ay dinala ang kanyang buong katawan sa gilid ng restaurant na bumagsak sa mga kasangkapan. Ginawa ni tita ang lahat ng yun at pinagalitan ang kanyang pamangkin para lang ipaalala sa layunin na isipin ang kanyang asal at magsabi ng pakiusap kapag may kailangan siya.
Pagkatapos kumain ng direktang hit na kalaban ng puwersa ng demonyo ay tiyak na isasama na ang pakiusap sa kanyang bokabularyo mula ngayon. Si Goal ay agad na tumungo sa pinakamabilis na kanyang makakaya. Sinuri niya ang labas ng nasirang Buzz Village ng lubusan hanggat maaari. Matapos tumakbo sa buong lugar, masigasig siyang naglabas ng papel sa isang kamay at kumuha ng lapis sa kabilang kamay. Pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho si Goal sa pagguhit ng isang napakahirap na draft ng isang mapa ng nakapalibot na lugar. Kabisado na niya ang lokasyon at taas ng mga bundok na kanyang nasakop noong nakaraan. Sinigurado niyang maupo siya malapit sa VIP table habang nagyayabang kung paano gumawa ng mapa ng mag-isa. Binigyang diin niya na kaya niyang gumuhit at magbasa ng mga mapa dahil siya si Goal. Habang sinusubukan niyang makuha ang atensyon ng Elder-in-Chief, ang tatlong junior hunters ay pumasok para kumain. Napansin nila si Goal at agad nilang niyaya ang kanilang buddy na maglaro bago sila pumunta. Ang pangangaso ay medyo naninindigan tungkol sa paggawa ng kanilang parusa upang linisin ang mga durog na bato, kahit na ang iba pang dalawa ay nais lamang na makapagpahinga mula sa paghakot ng mga labi at muling pagtatayo ng nayon. Nakita ng isa sa kanila ang layunin na nakatuon sa paggawa ng mapa at kinuha ito bilang isang hamon para sa isang palabas sa pagguhit. Bumaling siya sa malademonyong Butcher at Chef Antay para kumuha ng lapis. Malamang na hindi magandang ideya na abalahin ang nakakatakot na ginang habang may hawak itong kutsilyo at walang kahirap-hirap na naghahak ng karne. Kung nagkamali ka at naiistorbo mo siya, baka ma-target ka ng masamang ugali na pangangaso ng bata. Siya ay may napakahusay na diskarte sa pagbibigay ng pangalan. Agad namang natakot ang mga junior hunters habang pinapanood nila ang isang talam na umiikot malapit sa kanila. Ngunit iba ang itinayo ni Muto, ang pinuno. Tumayo siya sa negosyo. Tahimik lang siyang nakatayo at tuluyang nahuli ang kutsilyo ng Butcher nang walang gaanong problema. Namangha ang ibang juniors sa napili. Napilitan silang lumuhad sa harap ni Muto, lahat ng Hail Muto. Habang nasa ruta, ang grupo ng mga juniors ay tumatawa sa kanilang mga asno at nagkakagulo. Ipinagpatuloy ni Rand na kailangang magkaroon din ng magandang direksyon ang kanyang kapareha. Ito ay magiging isang malaking plus. Kinuha ng mga brats ang kutsilyo ng Verdugo at agad na sinimulan itong paglaruan, kahit hanggang sa pag-ukit sa mga mesa ng restaurant. Alam ng mga batang ito kung paano magsaya sa anumang makuha nila. Habang si Muto ay seryosong nakaupo dahil ilang minuto lang silang magpahinga bago kailanganin nilang bumalik sa mga pagsisikap sa muling pagtatayo. Ang galit na auntie ay katatapos lamang maghanda ng pagkain sa isa pang mesa nang mapansin niyang ginugulo ng mga bata ang kanyang mamahaling kasangkapan, siya ay nahiya. Binigyan lang niya ng sandata ang mga brats na yun para saktan ang pinakamamahal niya. Ang mga junior hunters ay tumakbo para sa kanilang buhay habang hinahabol sila ng isang demonyong orc lady na may mapang-ipang mga mata kasabay nito. Iniisip ni Rand na kakailanganin niya ng isang kasama na mabilis sa likuran. Ang totoong pagsubok ng bilis ay nangyayari. Kung mahuli sila ng nakakatakot na auntie, baka sila na lang ang maging main dish for dinner tonight. Isinasaisip ni Rand ang pamantayan ng bilis ni Goal, habang sinubukan nilang tumakbo mula sa isang halimaw upang ipakita ang lasa ng kanyang malademonyong bilis ni Goal, sinipa ang kanyang gamit at iniwan ng mabagal na sundot sa kanyang alikabok. Sa ngayon, ang layunin ay perpekto para sa bawat kinakailangan na kailangan para sa isang kasama sa darating na engranding pakikipagsapalaran. Ang tatlo pa ay nahuli na habang ang layunin ay malakas pa rin at tila hindi siya nababaliw. Isa pa lang ang kailangan ni Rand. Gusto talaga ni Goal na pumunta sa misyon na ito kasama ang Dark Elf. Siya ay sabik na naghihintay sa mga huling pamantayan na kailangan para sa trabaho. Noon at doon lang bumagsak ang isang nagwawasak na bomba. Kailangan niya ng hindi maingay. Napaluhod si Goal sa pagkatalo. Sinumpa niya ang langit sa isang malakas at matalas na sigaw ng hindi pagkakasundo. Siya ang polar opposite ng hindi maingay. Ang pagkatalo ni Gould ay nagbigay ng sapat na panahon sa nakakatakot na auntie upang maabutin at makuha ang kanyang mga kamay sa kanyang mahirap na pamangkin. Pagkaraan ng ilang araw, marami sa mga bahay at negosyo ang itinatayo pa, ngunit karamihan sa nayon ay nasa operational state na. Ngayon ang araw na aalis ng nayon ang kanilang bisitang duwende. Magkakaroon ng palom na pagtitipon upang manalangin para sa ligtas na paglalakbay. Habang ang matanda ay nagpapadala ng isang misteryosong mensahero, walang nakakaalam kung sino ang nagsasagawa ng mahalagang trabaho. Nagmamadali ang mga junior hunters. Ang kanilang puwit ay off. Ayaw nilang makaligtaan ang seremonya ng palom.
Kung tutuusin, mukhang napakabilis ng pag-recover ni Rand nitong mga nakaraang araw na nagpapahinga siya sa boobies. Maaari na niyang ilabas ang kanyang buong gamit at ang kanyang mga nakatagong talam ng may kumpiyansa. Muling nakipagkita si Rand kina Chief Garrick at Elder Guren upang ipahayag ang kanyang tunay na pasasalamat sa pag-aalaga sa kanya. Ngayon ay babalik siya sa kagubatan ng pulang bato at ang matanda ay maaari lamang magdasal na gabayan ng mga espiritu ang misyon ng maayos. Hindi hahayaan ni Chief Garrick na nakawin ng matandang umuto ang lahat ng cool na linya. Siya pa rin ang pinuno, kung tutuusin. Kaya naman si Chief Garrick ay ngumiti ng may kumpiyansa at nanalangin na ang gabay ng mga espiritu ay tumakbo pabalik sa kanilang bahay ng ligtas. Siya lang. Ang panalangin ng Geezer, idinagdag ng pinuno na si Rand ay malugod na tatanggapin na bumalik sa nayon anumang oras. At alam ng duwende na ang mga salitang iyon ay tunay, mapagmalasakit at totoo. Bago tumungo ang karamihan sa mga taga-nayon ay mayroon ding ilang mga huling salita at mga regalo sa pamamaalam para sa Dark Elf. Isang partikular na babaeng orc ang tumakbo na may dalang isang nakatali na pakete. She's dashing with a wide smile, pero hindi niya mabigkas ng maayos ang buong pangalan ni Rand. Ang pakete ay isang regalo partikular para kay Rand. Ito ay isang regalo para sa isang ligtas na paglalakbay. Nitong mga nakaraang araw na nanatili dito si Rand. Nalaman niya na ang mga orc ay mabagsik at nakakagulat na nakakataba ng puso. Kahit kailan ay hindi pa siya nadama na malugod na tinatanggap sa kaharian ng duwende. Si Rand ay dumaan sa mataong boob habang ang palengke at lahat ng mga nagtitinda doon ay nagbibigay sa kanya ng mainit na palm. Lumingon siya sa fish stall at kinuha ng nagtitinda ang pinakamalaki at itinulak ito para tumakbo bilang regalo. Naghimpake din ang meat stall ng maraming karne bilang regalo. Si Rand ay isang vegetarian, ngunit iginiit ng vendor na dapat siyang kumain na parang lalaki. Sa kabutihang palad, ang susunod sa daan ay isang stall ng prutas. Inabutan siya ng cornucopia ng mga sariwang prutas na tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa paglalakbay. Ang isa pang vendor ay nagbigay sa kanya ng napakaraming pampalasa para sa isang masarap na pakikipagsapalaran. Nagsisimula ng ma-overwhelm si Rand. Binigyan pa siya ng isang magsasaka ng sombrero ng magsasaka sa paglabas. Maaari itong magbigay ng ilang disenteng proteksyon sa araw. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga alahas ay naghanda pa ng ilang custom na bling. Ngayon ay talagang nagiging sobra na ito para kay Rand. Ang isa pang orc ay dumating sa isang magsasaka ng manok na iginiit na si Rand ay nagdadala ng isang manok bilang isang souvenir kapag siya ay nakarating sa gate ng villages. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lahat ng bagay na ibinigay sa kanya ng mapagbigay na mga taga-nayon upang tumulong sa pakikipagsapalaran. Tahimik na nagmuni-muni sina Elder Guerran at Chief Garrick sa tuktok ng bangin. Iniisip ng pinuno kung tama ba ang naging desisyon nila sa pagkakataong ito. Ang matanda ay matatag na naniniwala na sila ay ginawa. Binigyan lang nila ng pagkakataon ng isang tao na makita muli ang kanyang ina. 5 taon na ang nakakalipas mula nang lumabas siya para makita ang mundo. Siya ang ipinagmamalaki ng mga orcs. Nakikita ng matanda bilang kapalaran na siya ay nasa kaharian ng duwende ngayon. Ang kaibig-ibig, kalbo at may kintab na ulo ay nakarating na rin sa tarangkahan ng nayon. Ang bawat taga-nayon, kabilang ang mga junior hunters, ay naghihintay upang makita kung sino ang pinadala ng matanda para sa napakahalagang misyon. Ito ang nag-iisang layunin. Dala na niya ang kanyang backpack at handa na siya para sa pakikipagsapalaran sa habang buhay. Alam ng matanda na tiyak na na-miss ni Goal ang kanyang ina. At saka, walang trabaho ang makakagalaw ng kasing bilis ng isang assassin sa tabi ng batang iyon. Sa una, ang reaksyon ng karamihan ay gulat at ang pag-iisip na ito ay dapat na isang biro. Pinili ng mga nakatataas si Goal bilang napili, ngunit ang ilan ay tunay na masaya para kay Goal. Nakangiting kumaway ang babaeng magsasaka, at mukhang nasasabik si Muto sa kanyang kaibigan. Ngayon ang layunin ay darating para sa kanyang bra, tumakbo. Ang tagal niyang nakababa dito. Kaya't saglit na naghintay ang duwende na punong-puno ang mga kamay habang tahimik na nagmumuni-muni ang pinuno at matanda. Nais ni Garrick na tanungin ang matanda kung may ibang aura rin siyang nararamdaman habang nakikipaglaban sila sa mga demonyo. Ito ay mahina, ngunit ito ay malakas. Alam na ni Elder kung ano ang anomalyang yun. Ito ay walang iba kundi si Goal. Nakita niya kung paano namula ang binti ng bata saglit nang matambi niya ang matitipunong ngipin ng demonyo, pabalik sa gate ng nayon.
Ang unang bagay na napansin ni Goal ay ang bagong magarbong sombrerong magsasaka ni Ran. Samantala, gusto lang kumpirmahin ng duwende kung ligtas ang mga sulat sa bag ni Goal. Ipinagmamalaki ng munting kalbo na 12 taon na siya sa pag-secure ng mga pakete sa nayon. Ginagawa niya ito mula pa noong ipinanganak, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Habang papalabas na ang dalawa, isang misteryosong pulang bag ang itinapon mula sa bayan. Napansin ni Goal at sinalo ang pulang bag tulad ng peak athletic specimen. Kabilang sa masiglang pulutong na dumating upang batiin sila ng good luck. Andan ang palaging galit na butcher auntie, isang huling sulyap lang ang ginawa ng orc lady at lumakad palayo. Habang sinasabi sa kanyang pamangkin na bumalik sa isang piraso, maaaring hindi sila madalas magkita, ngunit alam ni Goal na hinahanap lang siya ng kanyang auntie at ipinagpapasalamat niya yon. Tungkol naman sa misteryosong aura mula sa binti ni Goal, inaakala ng matanda na yon ang bagay. Ang anak ng isang baril ay hindi sinasadyang nakainom kasama si Ran na hawak ang lahat ng mga regalo sa pamamaalam mula sa mga taga-nayon. At si Goal na nagdadala ng kanilang mga supply at mga sulat upang ihatid. Ang hindi malamang na duo ay sa wakas ay nagtakda para sa isang misyon na magbabago sa takbo ng kasaysayan ng mundo. Tanging ang nakatatanda at ilang matataas na orc ang nakakaalam ng espesyal tungkol. Kahit na ang bata mismo ay maaaring hindi pa alam ito, ngunit siya ay isang maalamat na blood orc. Nagsimula ang lahat sa isang misteryosong likido sa isang mysterious liquid sa loob ng ornate flask.